Hi po, ang i-discuss ko ngayon ay yung choking prevention in children. Yan po. So, yung mga anak po natin, meron tayong yung katagang keep out of reach of children. So, yung mga bagay po ng mga maliliit na mga parts dapat wag nating hayaan na yung maaabot ng mga bata, yung mga bagay-bagay na maaabot nila, mainit na kawali, saksakan, mga ganun po. O kaya yung mga gamot natin na ilagay nyo po sa mataas na part ng bahay, yung hindi nila maaabot. Kaya keep out of reach of children kasi baka maisubo nila yon. Ayun po. Naalala ko nung maliit, sa probinsya, yung pamangkin ko, yung anak nung pinsan ko. Nandun po siya sa loob ng, sa crib niya. Siguro magwa 1 year old yun, siguro mga 10 months old. Yung crib niya kasi sa kalikutan niya, na dikit dun sa may malapit sa bintana yata o pinto. Naabot niya po yung bolts and nuts. Yung nuts, yung may iniikot na ganon. So natanggal niya yung nuts. Sinubo niya. 10 months old yata yun or 11 months. Tapos nakita ko kasi may nilalaro siya sa bibig niya. Ganun siya. So pag ganun ko dun sa bibig niya, yung nuts, yung parang tornilyo na may butas sa gitna na parang donut. Nandun po sa bibig niya. So muntik na, di ba? Kung nalunok niya yun, yari. Na proud ako. Pinakita ko dun sa pinsan ko. Nako, yan. Kaya po sa SM, pag nasa SM kayo, dun sa mga toy section, meron dun yung mga laruan na nakalagay, not suitable for less than 3 years old. May contain small part. So nakikita nyo, mababasa nyo dun. Kasi nga po yung ibang mga toys may maliliit na part na pwedeng mapunta sa airway ng bata. Kaya wina-warningan kayo dun sa mga lagayan ng mga toys sa SM. Kasi po yung mga less than 3 years old, hindi lang yung kamay ang ginagamit yan sa pag-explore ng mga bagay-bagay. Pati po yung bibig nila, no? Lahat ng ilagay sa bibig. Ini-explore nila yung things environment through their mouth. Kaya dyan sa mga choking hazard, nakita niyo naman po sa social media yung pag nag-choke na, may back tabs, ganoon. Meron pa kayong pang suction, meron pa yung Heimlich maneuver para matanggal yung napunta sa airway ng mga bata, di po ba? Kaya lang yun, delikado na yun pagka ganun ng senaryo. Kaya napaka-importante po yung prevention is better than cure. So kailangan i-prevent mo na ma-choke yung mga bata. Ilayo mo na sa kanya yung mga maliliit na bagay na pwede niyang makain at ma-choke siya. Bigyan ko kayo ng isang grave na senaryo ha. Doon po sa probinsya, meron isang pasyente na less than 3 years old na may mataas ang lagnat. Tapos itong mga relatives, nagkataon wala nang syrup na paracetamol sa bahay. Ang ginawa, ang meron lang yung paracetamol 500 na tablet. So hindi ko na maalala kung pinainom yung tablet o hinati yung tablet sa 1/2 or 1/4. Tapos pinainom dun sa bata yung paracetamol tablet na yon para mawala yung mataas na lagnat. Less than 3 years old po yun. So di ba choking hazard po yun. So in short, pinainom dun sa bata, imbes na pumunta sa esophagus, pumunta yung paracetamol dun sa airway, sa windpipe. Tapos, nag-lodge na yung paracetamol, pumasok na sa loob ng bronchus. So, nahirapan huminga yung bata, dinala sa hospital, tapos nasa ICU. In short, natepo. Namatay po yung bata. Kasi, hindi na malaman kung thoraco-vascular surgeon ang magtatanggal dun sa paracetamol na nag-lodge na sa airway. Kahit lagyan mo ng oxygen yun, i-intubate mo pa yun, nandun mismo, malapit sa baga, dun sa pinakadaanan ng hangin, naka-block. So saan pa dadaan yung hangin? Wala na.
Hindi mo malaman kung thoraco-vascular surgeon or pedia pulmo or ENT ang magdudukot doon. Minuto lang ang inaantay po doon, hindi na pwedeng magtagal pa. So in short, yung bata namatay sa ICU dahil lang dun sa pagpainom ng paracetamol na yun na tablet. So napaka-importante ng prevention po. Yun, hindi yun. Yun, kaya napaka-importante yung mga small parts, hindi talaga nila mapunta dun sa airway, ha? So yun lang po. Pasensya na nga po pala kapag hindi ako nakaka-reply sa mga comment. Kasi pag nasa clinic na ako, hindi ko na mahawakan yung cellphone ko. Sige po, good night. Thank you for watching and listening.